Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, Norman Mangusin breaker muna to ha. May part to kasi yung kay Lian de Guzman. So, nareakan ko kahapon yung una. Hindi ko nga mag-gets kung bakit nag-part 2 pa siya. Okay na yun eh. Tama na yun sana eh. Kasi namamatay na yung issue men eh. Hindi ko alam kung ano pa yung need para mag-explain ka pa. Kasi siguro a week from now, hindi ka nakilala ng mga tao eh. Pero nagpo-post ka pa rin, nagiging relevant ka pa tuloy. Pero pakinggan natin. May mga gusto lang po akong linawin and sagutin ng mga questions about sa issue na to. Alam kong matagal na and medyo papatay na yung issue Oo and nga eh, di ba? Papatay na issue, hindi ko alam ba't kailangan... Anyway, decision mo yan eh. ngayon pala ako lumabas. Kasi marami po kaming inasikaso ng family ko. And Christmas po that time. Nung kumalat yun. Kaya medyo mahirap. Talagang mahirap for me na mag-adjust agad. Na magsalita agad. And yung about naman doon sa girl na nag-send ng convo and private talk namin doon kay Guy, is dati ko po siyang kaibigan. Dati ko po siyang kasama sa work. And nagkaroon po ng away sa amin dalawa. Yan kasi ang problem eh, no? Wala eh. Ganun talaga. Nag-share ka dun sa naging kaaway mo. Labasan talaga ng baho yan. Wala eh. Ganun talaga men eh. Di ba? Kaya nga sometimes no, pag-iingat na lang na kung may gagawin kang shit, 'di ba? Hangga't maaari sa'yo lang. Ayan, tuloy, 'di ba? Before siya magkwento doon kay Guy. Bago siya mag-send ng mga convo and private talk namin doon kay Guy. Nung okay pa kami nitong girl na to, ng dati kong friend na ito, is sinasabi niya sa akin na doon na lang daw ako kay Guy kasi pogi, bagay raw kami, wag na raw ako dun sa boyfriend kong manloloko, at sinasabi niya pa na i-third wheel daw namin siya. Hindi pa rin eh. Hindi at the end of the day kasi decision mo pa rin 'yun, ma'am. 'Di ba? Wala kang ibang pwedeng sisihin doon kundi sarili mo lang. Wait, part 2 na ba ito? Wait lang ha. I-reverse ko may part 1 pa ito. Tingnan natin ha. Tilian de Guzman eh. Ano ba yung part 1? Yung nasa madilim ka na kwarto? Kasi kung ito ay parang ka-upload mo lang 7 hours ago. Wait lang ha, puputulin ko muna. Baka may iba pang video. Anyway, pagpatuloy muna natin to. May mga screenshots ako lahat ng mga sinabi kong to. And never ako nag-delete ng convo. Wala, useless na ito, ma'am eh. Katulad nung sinabi ko, ano pa rin yan, babalik at babalik pa rin sa'yo yan. Yung sinabi mo na yan. Kasi kahit pa anong buyo sa'yo, kahit na anong buyo pa sa'yo ng mga tao, kung ayaw mo talaga, ayaw mo. 'Di ba? Hindi ano to eh, hindi justification ito, ma'am eh. Na kasi yung yan din ang nagsabi sa akin na ganito ang gawin ko. Hindi eh, ba't mo naman sinunod? 'Di ba? Yun ang susunod na ano doon eh, na tanong eh. 'Di ba? Tingnan natin kung meron pang ibang video. Wala na eh. So yun na talaga to, buo na to. Hindi ko siya ilalabas kasi may batas tayo ng Data Privacy Act. Kaya sa akin na lang siya muna. Anti-wiretapping. Sa naging friend ko doon sa Manila, yung nag-set ng convo doon sa girl na yon, alam mong naging mabait akong kaibigan sa'yo. Nung kailangan mo ko, Hindi mo dapat in-address ito sa public.
sa kanya mo dapat to in-address. Kasi unang-una, wala na kaming pakialam dyan eh. At the same time, lalo ka lang magmumukhang masama nito, ma'am. 'Di ba? Hindi niya na dapat ina-address to sa public. 'Di ba? Kasi una-una, hindi rin naman namin kilala kung sino yung kaibigan mo na yun. Ba't dito mo pa idadaan sa publiko? Kasi parang nakikita ko dito parang form ito na naghugas ka ng kamay eh. Na nililipat mo sa iba yung sisi. Na kung tutuusin, hindi pa rin talaga, ma'am eh. Ginawa mo pa rin. At the end of the day, ginawa mo pa rin. Parang ganito lang yun, ano. Buyuhin kita. Nakawin mo nga yun, yung yung cellphone na yun. Nakapatong lang sa nakawin mo. Maganda yung cellphone na yan. Ako, pagka yung iPhone, pagka yan ang gamit mo, social ka niyan. Yung gamit mong iPhone ngayon, pangit yan. Luma na. Yung bago model, nakawin mo. Diba? Tapos ninakaw mo, tapos ako sisisihin mo, men. Ano ba? Desisyon mo pa rin yan eh. Nag-away kayo, nandun ako. Ako yung unang-unang nandun sa tabi mo. Hindi Galing pa nakakatulong ako ng to. Bulacan, hindi ako pumasok ng work kasi mag-isa ka dun sa Robinson. Mag-isa ka dun. Chat ka ng chat sa akin, nasan ka. Pinuntahan kita, di ba? Nanunumbat na ito. Hindi ko alam na sa simpleng misunderstanding, aabot ka sa ganun. Sinabi mo nga na ikaw yung mas matanda sa akin. Mas 25 years old ka. Dapat ikaw yung mas malawak yung pag-iisip na dapat ganito yung gawin. Hindi yung bigla ka na lang nag-jump na doon ka na lang biglang nagsalita sa hindi mo pa naman halos kakilala. Hours mo lang siya nakasama, hindi mo nga siya nakausap, 'di ba? So doon ako nagtataka, bakit doon ka nag-open na dapat sa akin kasi ako yung kaibigan mo. Kung talagang concern ka, so dapat ako yung nilapitan mo, ako yung sinabihan mo. Hindi yun doon ka pupunta sa isang tao na hindi mo pa naman talaga totally kilala. Hindi eh. Sablay, ma'am eh. Hanap nga magandang, walang buo eh. May buo ba yon? O buo na yon? Ito yung part 1 daw. Sa girl na nag-send ng convo and private talk namin doon kay Guy. Hindi. Same lang ito. Alam mo, ma'am, ito yung ito yung mapait na lesson ng buhay. Na, momentarily, kakampi ako sa'yo. 'Di ba? Ito yung mapait na part ng buhay na may mapagkakatiwalaan ka talaga ng mga bagay na sensitive na hindi mo alam gagamitin sa'yo pag nagkaaway na kayo. May mga shit talaga nangyayari na ganyan. Na akala mo na sisters kayo, kaibigan mo na. Pero yung pala nag-iipon lang ng bala sa'yo para pag dumating ang time na yayariin ka. Pero nakita ko naman dun sa conversation nyo, mukhang hindi naman ganun ang nangyari. Kasi mayroon lang talaga nakapagpa-trigger dun sa kaibigan mo. Pero sa kabilang banda, iniisip ko, bakit hindi na lang ikaw ang kinausap at kailangan, hindi sa kinukonsinti kita, Kasi may mga bagay kasi, mga kababayan ko, na meron tayo na isi-share, Meron tayo na isi-share na sa kaibigan natin na, alam mo yung parang hindi niya na dapat ikinikwento sa iba. 'Di ba? Yung para bang, kaya ako nasabi sa yan kasi close kita. 'Di ba? Or kung mali man ang sinasabi ko, pagsabihan mo ako bilang kaibigan mo. Hindi yung sasabihin mo dun sa iba. Nagigets yung ibig ko sabihin? For example, ganito,
Pre, bubwisit talaga ako sa magulang ko eh. Gusto ko na sakalin si nanay kasi ganyan-ganyan eh. Alam mo yon yung hinihingan ka ng sama na loob kasi lagi na lang akong pinag-iinitan sa bahay, ganyan-ganyan. Tapos pag nagkaaway kayo, biglang kakausapin mo yung nanay niya. Ang sinasabi sa akin ng anak nyo, gusto ka daw niyang sakalin. Hindi naman maganda yon. Yung ganung bagay, di ba? I mean, halimbawa, kung may away kayong dalawa, eh, labas yung mga bagay na napag-usapan nyo na. Di ba? Kaya, kung mangyari man yan, kamalas-malasan mo. Di ba? Nagtiwala ka sa taong hindi mo dapat pagkatiwalaan. Well, ganun talaga. Yang sumabog na yang ginawa mo na yan, need mo na talagang harapin yan. Pero dito sa ginawa mong ito, hindi ito nakatulong sa'yo eh. Yung pag-call out mo sa public nung lumabas ito, naghugas ka ng kamay. Malinaw kasi na may ginawa ka ng mali. Yes, kampi ako sa'yo do sa part na dapat hindi na nilabas ng kaibigan mo. Pero hindi na natin maibabalik yun eh. Nangyari na yun eh. At nalaman na ng buong mundo yung kagagahan mo. Nalaman na ng buong mundo yun, min eh. Hindi na natin maibabalik yun. Ngayon, itong ginagawa mo na to kasi, hindi na to eh. Sana shumat up ka na lang at mamamatay ito ng kusa. Kung may galit ka dun sa tinutukoy mong friend, siya yung dikdikin mo, hindi sa publiko. Kasi, alam mo men, nakikita ko dito ma'am, feeling ko depressed ka ngayon eh. Tapos naghahanap ka ng kakampi sa'yo. Currently, hello. Currently kasi, buong Pilipinas, buong mundo ay galit sa'yo. Diba? Sa kasalukuyan. Hindi mo maaasahan na makakuha ka ng simpatsya ngayon. Lahat ngayon, hinuhusgahan ka ngayon ng mga tao. Kaya ang pinaka-the best na sanang ginawa mo, manahimik ka na lamang. Kasi unang-una, hindi naman nagdadaldal yung friend mo sa public eh. Hindi naman, correct me if I'm wrong ha, nagsasalita ba yung kaibigan neto sa publiko? Hindi naman yata eh. So, hindi ko nakikita i-use na i-call out mo siya sa public. Siguro, lahat na lang siguro ng makausap mo, no, sinasabi na ikaw yung mali. Kaya ngayon, nagka-crowd surfing ka. Crowd surfing ba? Tama ba yung term ko? Nagka-crowd surfing siya para may malaman niya kung, correct me if I'm wrong baka nagkakamali ako nung term, para malaman mo kung somewhere out there may kakampi sa'yo. Hindi eh, di ba? Ganun talaga ang buhay. Nag-leak eh. Hindi naman na natin tandaan nyo, no, pag may nangyayari sa buhay natin ganyan, ako, guilty din ako minsan na pag may nangyari yan, ang tendency kasi manisi ka ng iba eh. Alam ba, pag may maling desisyon ka sa buhay, sisisihin mo yung iba, no? Kasi ito si ganyan eh. Ito kasi si ganun eh. Kasi parang defense mechanism natin yon para ilayo natin yung sarili natin, para hindi tayo magmukhang tanga. 'Di ba? Si kasi, kung hindi kasi ganito, ganito. Pero kung iisipin mo, tayo din kasi may kasalanan nun eh. Kung nag-leak man yon, yung pinag-usapan nyo, no, unang-una, ginawa mo din naman kasi yon. Pangalawa, nagtiwala ka sa maling tao. Ginawa mo rin yun eh. 'Di ba? Ang pinaka the best nito, mahirap kasi mag-move on sa ganyan yung hindi ka makagante. Yun kasi nakakabwisit eh, yung pagkahalimbawa, sumablay ka, no? Tapos feeling mo na pagtulungan ka.
tapos hindi ka makagante. Natangina to mga to. Ito yung mga nag-traitor sa akin na hindi ka makagante. Pero wala, ang pinaka-wise na gawin, mahirap man, yung mag-move on ka na lang eh. Oo, madaling sabihin, di ba? I know, mahirap yun. Pero yun ang pinaka-ideal gawin eh. Hindi yung manisi ng iba. Kasi kung papanoorin nyo to, walang ano eh. Is dati ko po siyang kaibigan. Walang makukuha dito ang tao eh. Kundi pagmamalinis mo lang eh. Di ba? Naiintindihan naman kita na gusto mong ipaliwanag yung side mo. Kaya lang, no matter what I do, or no matter kung ano ang gawin ko o kung paano pag-iintindi, ang dating pa rin talaga ay naninisi ka pa rin at nagmamalinis ka. 'Di ba? Pinaka the best kasi, shut up na lang. Kasi kung nanahimik ka after a week, wala, patay na yung issue nyo. Wala na. Napagpiestahan na yan eh. Dati ko po siyang kasama sa work. And nagkaroon po ng away sa amin dalawa before siya magkwento doon kay Guy. Bago siya mag-send ng mga convo and private talk namin doon kay Guy. Nung okay pa kami nitong girl Nakakatakot din yan eh, no? Yung pag may sinisharean ka ng problema mo or ng ano mo, tapos siya eh hindi nagsishare sa'yo, red flag na yon. Red flag na yon kasi di ka ba nakakalata, ikaw lang ang nagkwento ng mga dirty secrets mo, yung mga ano mo, tapos siya hindi nag-share sa'yo. Mukhang nag-iipon yun kaya mahirap talaga, no? Mahirap talaga kahit pa sabihin mong childhood friend mo or ano, 'di ba? Kapag nakahanap ng chance na ilalaglag ka talaga. na to, ng dati kong friend na ito, is sinasabi niya sa akin na doon na lang daw ako kay Guy kasi pogi, bagay raw kami, wag na raw ako dun sa boyfriend kong manloloko, at sinasabi niya pa na i-third wheel daw namin siya. May mga screenshots ako lahat ng mga sinabi kong to. And never ako nag-delete ng convo. Wala, irrelevant. Wala na. Kahit pa sabihin mo na may screenshots ka. At the end of the day, nanloko ka pa rin. Hindi magbabago yan. So, yan lang pong pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.